Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Nako, matindi na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayin. Talagang painit ng painit. Ang pagtuklas ng pagkatao ni Senyor Aguila, Mamerto Galaneda at iba pa nilang kasamahan kahit na sila ho ay nakakulong diyan sa NBI Bilibid Prison sa Muntinlupa. Dito sa video na ito, manggigigil kayo. Talagang magaling magpaikot subalit hindi makalusot itong si Mamerto Galaneda. Kawaawang biktima. Yan pong lahat diyan sa rolling ng video ay ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo ho. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ng kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na! Samahan niyo po ako mga kaibigan. I cannot understand why parang sinasabit ako ng kung ano man ang habla nila. Kasi wala akong kaalam-alam kung ano mga operation. Sayang yung buhay ng anak mo. Baka mamaya pag lumaki yun, baka naging senador pa yun. Diba? Sayang. Dapat akong tatay noon, suicide na ako. Bahala kayo, Aguila kayo. Abulin niyo ako. Palala ng palala, Mr. Chair. Yung ganyang kapag napatunayan yan, yung ganyang pagpasok ng bahagi ng katawan sa bahagi ng katawan ng ibang tao na walang pagpapayag, sako pa yan ng iba pang batas, Mr. Chair. Bukod pa po sa iniimbestiga na nating marami. Hindi, I don't know kung mata-charge siya ng medical malpractice. Hindi naman siya medical practitioner. Mr. Chair. Hindi naman siya medical practitioner. I-check ninyo. Hindi siya medical practitioner, so he cannot be charged with medical malpractice. Opo, Mr. Unauthorized Chair. practice. Actually, Mr. Chair, baka mas malala pa. Mas malala. Baka yung Yeah. anti-rape law, Mr. Chair. Pero Yes. hindi natin iniimbestiga yun sa ngayon, pero nakakashock yung parami ng mga natututunan natin sa mga testimonya. Sige, please continue. Matong sa December 15, pagka alas 6 sa hapon. December 15, 6 p.m. 6 o'clock in the afternoon. Gipauli namin sa dito sa hospital. Ngutana ko, pwede na ba ni uli sa among bahay kay daghan na may mga nakay, naghuot naman mi dito sa iska kwarto. Pinalabas na at tinanong ko kung pwede na kaming lumabas sa hospital namin. Kasi marami ng mga anak din. So Nahadlok po ko kay sa amo pong nasundan pagpanganak, dapoy bata na nanganak dito na napatay po. natakot ako kasi yung sinundan namin ng anak, namatay din yung bata. So, Sir Randolph, hindi nag-iisa yung anak nyo noon na nanganganib na mamatay. May nabalitaan kayo, yung mismong mga araw na yon, may isa pang baby na namatay na unang namatay. Diya, ma'am. Sige po, ano po yung mga susunod na nangyari? Motong pagka alas 6, nanguli namin sa bahay namo, dito sa amo, nagazong gipuy ansod, dapat sa kapihan. Umuwi na kami ng 6 o'clock in the afternoon kasi malapit lang naman yung bahay namin sa hospital namin. Ako'y nag-aliglar sa bata ko to alas 12, kugos-kugos na ang bata. Ako yung nag-aalaga ng bata until 12 midnight, hanggang hating gabi. Ito nga, kapoy ng lawas, ito, pila na, gunat pas, dito pas function hall, ako ito, reklamo ko sa asawa nga, mupuli anay si Jag Pantay. Matamlay, mahina yung katawan ko kasi wala pa akong tulog. Kaya sinabi ko sa asawa ko na siya muna ang magbantay ng bata, mag-alaga. Pero, Randolph, kung ako yung tatay noon, nakita ko yung bata manganganib,
bahala na kung patayin niyo ako, Senyor Aguila. Itakbo ko talaga yung anak ko doon sa baba para masave yung bata. Bakit hindi mo naisip yun? Ako, mag-suicide ako, ha? I-suicide ko, takbo ko yung bata ko. Sige, habulin niyo ako, Aguila. Hulihin niyo ako, basta dalhin ko itong bata sa ospital. Hindi mo naisip yun? Nakauna-una ako, sir, pero wala akong magawa kasi yung asawa ko nang sasabi na wala daw akong tiwala kay Senyor Aguila. So meaning, ikaw dinidissuade or kinukumbinsi ka ng asawa mo na maniwala kay Senyor Aguila, huwag mo nang dalhin yung bata sa ospital. Yun ang sinabi niya. Tapos wala rin akong magagawa kasi kahit napilitin ko man na ilabas yung anak ko kasi mayroon 2 gate doon na nakabantay na mga membro ng SBSI, wala rin akong magawa. Kasi hindi ka makalabas doon pag walang authorized ni Senyor Aguila. Sayang yung buhay ng anak mo. Baka mamaya pag lumaki yun, baka naging senador pa yun. Diba? Sayang. Dapat kung akong tatay noon, suicide na ako. Bahala kayo, Aguila kayo. Habulin niyo ako. But anyway, Mr. Chair. tapos na yun. Wala tayong magawa. Yes, go ahead, Senator Risa. Salamat kay Mr. Chair. Kaya nga, Sir Randolph, nakiramay po kami ni Chair sa nangyari sa inyong pamilya. Pero Salamat, ma'am. Ay, isa pa yan. Backtrack ng konti. Nung 6 p.m., inuwi nyo na yung mag-ina nyo, nagbilin ba yung mga kumadrona? Dahil yung asawa nyo, nahirapang manganak, muntik siyang bumitaw, nahirapan siyang huminga, then yung baby nyo maputla, bumubula ang bibig, di siya umiiyak, suhi pa siyang ipinanganak. Ganyan medyo mas high risk na delivery. Nagbilin ba yung mga kumadrona paano yung mas dagdag na pag-alaga dun sa ina, yung asawa nyo, at dun kay baby? Meron ba silang gano'n na instruction sa inyong magulang? Nangutan na ko, okay na ba ang bata igawas? Tinanong ko kung okay na ba ang bata ilabas. Matong ingon sila nga, okay na. Okay na daw. So kahit ganun yung kondisyon nung baby at pati nung asawa nyo, kahit may namatay na isang baby pa, bago kayo pumunta doon sa function hall, walang special instructions na ibinigay. Nung panahon yun, ma'am, parang busy sila kasi mayroon na namang nanganak na susunod sa amin, tapos wala nang, parang na-busy sila, ma'am, wala na instruction para ano yung dapat sa gamot sa aking anak. Okay po. So, yes, Mr. Alam Chair. mo, Senator Risa, kayong apat, makinig kayo. Kung yung lahat ng mga nangamatay na bata, namatay dahil sa kapabayaan, kung pareho sila ng sitwasyon ni Randolph, yung parents, na hindi pwede ibaba dahil pinipigilan ninyo, the blood of these children are on your hands. Ha? Ako, sabihin ko na, hindi ako judge, pero ako'y ordinaryong tao lang. Kung sabihan ko kayo ngayon pa, na kung nangamatay yung mga bata na yon, kadaming bata doon na nakalibing dahil sa kapabayaan, dahil hindi nadala sa ospital, paprangkahin ko kayo, kayong mananagot doon. Bakit namatay yung mga bata? Dahil pinipigilan ninyo na bumaba at pumunta sa ospital. Mr. Galanida, please, kung meron kang gusto sabihin, sagutin mo ako. Mr. Chair, please. I cannot understand why parang sinasabit ako ng kung ano man ang habla nila. Kasi wala akong kaalam-alam kung ano mga operation doon. Okay, alright. Dito na naman tayo mga kaibigan. At yan ho, ang napanood nyo na video ay bago arestuhin na naganap diyan ho sa Senado na sinitirin. Matindi, di ba? Talagang kayang-kaya ni Mamerto Galaneda na yung pula ay gawing puti at yung puti ay gawing pula. Meaning to say, ang gusto kong ipunto doon ay napakagaling magbaliktad, magaling bumaliktad ng mga istorya na ikangapoy kasi nungalingan.
Sa lahat po ng aking mga bagong subscribers at sa lahat ng hindi po nakakaalam, itong bahagi ho ng ating pagtatalakay na kulto, Senyor Aguila, Mamerto Galaneda, ay sila ho ngayon ay nakakulong, nagbabayad ng kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kulungan diyan sa NBI Bilibid Prison, Muntinlupa, habang nililitis ho ang kaso. Ito ho ay Nobel recommendation. So makatuwid ho, habang nililitis ho ang kaso, sila ho ay nakakulong diyan ho sa Bilibid NBI Prison hanggang hindi pa ho natulan ng beyond reasonable doubt guilty sa kaso na lahat na isinampa po sa kanila. Advance na po tayo. Ay lagi po nating itatak sa ating puso at isipan na darating po ang hatol dito ay guilty beyond reasonable doubt, sapagkat nagbabase ho tayo sa matitibay na ruling ng ebidensya na nakalap. That's why ngayon po sila ho ay nilabasan ng warrant of arrest sa pamamagitan po ng probable cause, mga kaibigan. Pasensya na po sa audio ko at medyo ako'y namamalat at yun nga. Katulad nga po ng nasabi diyan sa ruling ng video ni Senador Bato, ay siya po ay magandang punto de vista yun ni Senador Bato, di ba? Sabi nga niya, kung ako ang tatay nitong ika nga po ginawa na ni Senyor Aguila, dahil yung anak ko nitong tumistigo ay kahit nag-aagaw buhay na sa kamay ni Senyor Aguila, ay hindi ho pinayagan na lumabas ng kapihan upang dalhin sa pinakamalapit na ospital para bigyan ng lunas. Kaya't nabanggit po ni Senador Bato dito, sabi nga niya, ako ay magsusuicide na. Ako ay magpapakamatay na dito. 50-50 na. Para lang mabigyan ko ng ika ngayon pangunang lunas sang aking anak. Yun ay isang punto de vista na ika nga po hindi po natin sinisisi. Ito nga tatay ng biktima dahil hindi nga nadala dahil ayaw ni Senyor Aguila. Yun ay isang punto de vista lang, mga kaibigan. Dahil pag tayo isang tatay, ay kahit ano pang gawin, lalong-lalo na pag nag-aagaw buhay ang iyong anak, kailangan mong dalhin sa pinakamalapit na ospital upang bigyan ng pangunang lunas. That's why sa punto pong ito, kaya nabanggit po natin yan. Dito sa tumistigo, hindi niya nadala sa pinakamalapit na ospital itong kanyang anak kahit nag-aagaw buhay dahil ang mga bataan na tulongges ni Senyor Aguila ay nakaharang dyan sa gate at ayaw payagan ni Senyor Aguila na dalhin sa ospital. Siyempre, nandun yung takot nito. Ika nga'y tumistigo, kaya hindi nadala, hindi nakalabas ng kapihan. Yan ang pananagutan at marami pang pananagutan nitong ni Senyor Aguila. Sabi nga, nitong Senador Risa Ontiveros, pasintabi sa lahat ho, na ika nga po yung mga bata na minor de edad na nanonood dito, na pinasok ang kamay ni Senyor Aguila sa ari ng kanyang pinapaanak. Hindi po ito karapat dapat. Ito ay isang krimen. Nasasaad sa ating saliging batas. Ay bawal na bawal po yan, mga kaibigan. Lalong-lalo na, hindi siya autorisado magpaanak dahil isang kulto, mga kaibigan. Okay, alright. Medyo papyaw lang po yan. At katulad nga po, yung mga nabanggit diyan sa ruling ng video, iyan po ay isang lahat ay fabricated, kasinungalingan ang mga sinasabi nito Senyor Aguila, Mamerto Galaneda. Kaya nga po, nandyan sila ngayon sa kulungan, mga kaibigan. Hanggang ngayon po, ay kumusta na kayo diyan sa kulungan? Kayo ho ba ay tumigil na ng kaiiyak, Senyor Aguila at Mamerto Galaneda? Ay ilang oras ito nagsalita diyan sa ruling ng video bago makulong, ay patuloy pa rin ang pagsisinungaling
hanggang ngayon ho, diyan sa kulungan ay patuloy pa rin ang kanilang pagsisinungaling. Kahit umiyak kayo diyan, kahit maghapot magdamag kayong umiyak diyan sa kulungan, ay hindi kayo makakakuha ng simpatiya ng taong bayan. Mamerto Galaneda, Senyor Aguila, at iba pa nilang kasama. Okay, alright. Abang-abang po tayo. At bibigyan ko po kayo ng latest update. Pinipilit ko ho na kumuha ng anumang nangyayari diyan sa kulungan na may hawak po tayong video kung anuman ang nangyayari. Pipilitin ko po yan mga kaibigan. Huwag po kayong mag-alala. Maraming salamat. Diyan po sa comment section, inaanyayan ko po kayo. Pwede po kayo magbigay ng public opinion. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye!